Alright, sige, tayo po yung magsimula na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene. This Wednesday night prayer meeting sa maulang July 23, 2025. At syempre, alam po natin na marami pong nangyayari sa mga kapanahonang ito. So, pag-pray po natin yung mga kasamahan natin, kakilala natin, or mga kamag-anak natin, or mahal natin sa buhay, mga kaibigan, at syempre ang ating mga kasamahan sa Pilipinas, sa buong mundo. Pag-pray po natin sila na sila ay ligtas at sila ay nasa magandang kalooban ngayon or nasa mabuti or safe na lugar ngayon, lalo sa baha ngayon. And praise God, ako'y nagpapasalamat dahil sila mama, sila papa ay hindi pa binabaha. Hindi sila binabaha pa. Tama po ba, mama? No? Wala pa naman, hindi katulad dati ng Ondoy, pati Yolanda na talagang naka-damage. Hindi kami binaha ngayon, Pastor. Praise be to God kasi ready to Yan. rin kami nila Faye noon to rescue kung kailangan. Muntik na. Sandangkal na lang. Hey, konti na lang. So, sandangkal na lang yung creek namin, naapaw na. Buti na lang medyo ang ating yung Marikina River. So, Answer prayer. Po. Maraming salamat po sa mga nagpe-pray. Siyempre, hindi lang sa Marikina or sa ibang lugar din na binabaha sa mga kasama nating mga kapastoran natin na binaha ang simbahan nila. Marami po na mga simbahan na binaha. Yung bahay, tahanan ng mga pastor, binaha rin po. So, ang ating distrito po ay tumutulong sa kanila. And tagal na. Parang last week pa to umuulan, tas hanggang next week pa daw umuulan dahil sa dalawang bagyo. Kaya dapat po tayo mag-ingat, magdoble ingat tayo. Kung di kailangan umalis, ay wag na tayo munang umalis. Kung di naman kailangan at importante, kung pwede at kaya, wag muna tayo umalis para ligtas ang ating mga sarili. At syempre, yung ating mga mahal sa buhay. But before tayo magsimula, ay tayo siyempre magkamustahan muna tayo. And meron po bang gusto mag-share ng praise support or thanksgiving sa inyong lahat? Okay? Pastor Yes, Vicky. Kuya Jun. Una, kasama natin nga si Jane. Ay, Ate Jen. Normally kasi umuwi ito ng alas 8 na o past 8 dahil nga may klase, di ba? Opo. Every day yon. So every Wednesday hindi siya nakakasama. Ngayon, praise God, kahit pa paano bumabagyo, kasama natin siya ngayon. Amen, thank you. Ate Jane. Sige ba, Apa, meron kayong sabihin? Yun nga, ako din, nag-Thanksgiving nga, yun nga kagaya sa atin namin. Hindi kami nabaha. Muntik na talaga, isang dangkal na. Alam mo naman si Mercy, kinakabahan na ninenervyos Kasi mahirap din, Mickey, pagka nabaha, ang dahil nasisirang gamit. Opa, yung Ondoy, naalala ko yun Yung mga rep, ang hirap iakyat. Doon kasi sa taas namin, punong-puno na. Kaya kung minsan wala nang mapwestohan, kaya mahirap. Kapag ka nabasa, di ba, putik. Kaya talagang, alam mo, kaya nga i-share ko lang, nung araw na yon, Monday yon, ang ginawa namin, sabi ko, mag-pray tayo. Nag-devotion kami ni Mers, kumuha kami ng isang verse. Ito, i-share ko yung sa Matthew chapter 8, verse 25 to 27. Share ko lang, mabilisan. Sabi sa verse 25, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. 26, verse 26, and he said unto them, why are you fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Tapos verse 27, sabing ganon, but the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Ayun, claim namin yung Panginoon, kayang-kaya mong patigilin tong ulan na to. Sabi namin, walang imposible sa Panginoon, maawa ka sa amin. Ayun, alam mo, parang ang dininig, huminto yung ulan talaga, pero isang dangkal na lang. Nag-sirena na dito sa subdivision namin, nagpatunog na sila ng sirena, ibig sabihin. Okay. Kaya nakaka-nervyos talaga. Kaya yun, sabi ko, bahalan.
ano na naman, ang dahil na naman siguro masisira sa atin yun. Talaga nag-pray kami, nag-devotion kami, Lord. Kaya yun, praise God, Praise dininig ng God. Diyos, panalangin. Kaya yun naman ako, talagang ang ating Diyos ay buhay. Hindi Amen. niya tayo pabayaan. Amen. Yun lang Amen. po, salamat. Thank you pa for that very timely encouragement sa kabutihan ng ating Panginoon. And praise be to God. Ganun sa despite sabi nga kahit anong mangyari, all things work together for good, and I'm really happy and blessed worshiping God with you all. So sa gabing ito. So tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we thank you for all the things that you have done. Lord, protect us, guide us, and be with us, Lord Jesus, as we fight the good fight of faith and as we worship you in spirit and in truth. Help us, Lord, especially today, sa mga kapanahonan ito na may mga calamity ng bagyo, tas may dalawa pang low pressure area na yung isa naging tropical depression na at yung isa papunta rin is Lord, hindi namin alam kung saan pa kami pupunta kung hindi sa inyong presensya lang. So Lord, with God, we are praying for protection, especially those people na nasa baha, binabaha, mababaha, or may tendency sa landslide or sa mga kung ano ng mga hindi ka nais-nais na bagay, ay protektahan niyo po sila. Lalo na po sa mga panong ito na pinagsasamantalahan ng masasamang mga elemento, ang pagnanakaw at kung ano-ano pang mga bagay, Lord, ay protektahan niyo po ang inyong mga tupa, Panginoon Hesus. Protektahan niyo po kami, ang aming mga pamilya sa karumal-dumal at mga bagay na ito, Lord. Gabayan niyo po at cover us, Lord, with your most holy and precious blood. Lord Jesus, gabayan niyo po ang bawat isa lang sa mga nagtatrabaho na ang joke nga doon, Lord, mga working daw is immortal. But Lord, may you protect them, guide them, be with them, bless them, Lord Jesus. Ganun din sa mga estudyante, Lord, na nagpapasalamat din kami na maaga na nagde-declare ng suspension para hindi na nasa school ang mga bata, tas iso-suspend lang. So Lord, we pray for protection, guidance, provision, lalo sa mga kapanahonan ito na kami protektahan nyo at ilayo kami sa kapahamakan. At sa mga taong nandun na po sa baha, sa may mga namomblema, Lord, we may pray for provision, guidance, peace of mind, and comfort that is coming from you. And to strengthen them, Lord Jesus, as they overcome these hurdles. Ganun po, Lord, sa aming regional conference, Lord, unfortunately, hindi ako nakasama. Maraming hindi nakasama, kulang sa pera, walang sponsor. Lord, we are praying na sa mga nakapunta sa regional conference na ito, ay protektahan nyo sila at gabayan at pagpapapayaan, Panginoon Jesus. Lord, binibigyan namin natin papuri at sa pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. So magandang gabi po sa inyo, Ate Chris, Ate Mila, Kuya Jun, Ate Jane, kay Mama, Papa, kay Ate Junilyn, kay Len, kay Ryan, kay Ray, let's say Rika, kay Mami, kay Taripe, and kay Faye na nakikinig sa akin. Yun, tama, nakikinig nga. So marami-rami tayo, so praise be to God. So our topic for this evening, short topic lang, hindi naman masyadong short, sakto lang, is our topic is a life fully surrendered to God. Kung makikita nyo, may series po tayo na sinusunod. So, kung maalala nyo yung last topic natin last Wednesday is good. Pero ngayong Wednesday naman po, July 23, 2025, our topic is a life fully surrendered to God. And our Bible text or Bible verse is found in chapter 12, verse 1 to 2. And say, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang lesson focus po talaga natin sa Bible verse na to is in response to God's mercy, we are called. Tayo po, lahat tayo, pastor, member, leader, guest, ordinaryong tao lang, we are called not just to believe, but to fully surrender. That is that 100%. These verses, sa binasa natin sa Romans, calls every believers to a life of holiness. Remember, the Church of the Nazarene is holiness movement. It's about being holy. Shaped not by the world, but by the Spirit of Jesus Christ, the Holy Spirit. So, because the Church of the Nazarene teaches the entire sanctification nga as spirit,
full spirit, empowered, consecrated is possible and necessary for every believers. So again, meron tayong 3 or 4 topics dito na gusto kong i-share. So the first topic is God's mercy is the motivation for total surrender. Now, kung i-imagine ninyo po ito, si Paul kasi po is nag-ano si Paul, Romans is ang author po nito ay si Apostle Paul. So sinabi niya therefore. So it means in language or in English, pointing back to all of God's mercies explained in Romans in chapter 1 to chapter 11. So kung magbabasa po tayo ng Bible, remember to understand the context. Yun po ang Bible study, or you're studying the Bible. So pag magbabasa ka ng verse, hindi lang po pwedeng i-take yung one verse na yun. You have to take the whole chapter. Minsan kailangan mong bumalik a chapter before or a chapter after the verse na babasahin mo to get the whole concept of what the verse really means. Because we have received salvation, forgiveness, grace in an indwelling spirit and are now urged to respond with full surrender. So parang ganito po yun eh. God's mercy in motivation for total surrender. We can never surrender anything if hindi ka willing. Tama? Hindi mo kayang i-surrender yung time mo, yung treasures mo, yung skills and talent mo sa Panginoon kung hindi ka willing gamitin at ibigay ito sa Kanya. Bakit ko sinabing hindi ka willing? God gave us freedom of free choice, a will to choose, 'di ba? And God always encourage us to believe in Him. Kaya nga sa isang post sa Facebook, ang sinasabi po doon sa post na 'yon is sinasabi ng doon sa picture na 'yon is, Lord, gusto ko nito. Gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko nito. Sabi ko, okay, sige anak, ibigay mo muna sa akin 'yan. Or 'di ba? Exchange, kailangan ibigay mo muna, i-surrender mo muna. Because kung gagawin mo yung surrender na yun, may binibigay pabalik ang Panginoon sa iyo na mas malaki, mas grande, mas maganda, mas rare, mas mahal, at mas bagay at perfect para sa atin. But paano natin ma-achieve yung kagustuhan ng Panginoon sa atin if we cannot trust Him? Because if you surrender something to God, it means that you trust God. Kaya nga po yung tithes natin, when we give our tithes and offering to the Lord, hindi po to sapilitan, hindi po to napilitan, hindi po to parang nagre-regret ka pag binigay mo, nanghihinayang ka sa binigay mo. Sabi nga is cheerful giver, you give out of your cheerfulness of your heart because you're giving because you have that gratitude to the Lord and you trust God na kaya binigay mo sa Kanya. And remember, time and time again, even in the Old Testament hanggang New Testament. And remember, ang New Testament po hindi po nag-end. It's still doing its course right now. Pero syempre, wala na tayong writers eh. Diba? Anyway, ibang topic din yon. So, God is imprinting us to trust Him more. Yung skills mo, yung talent mo, yung katanaluhan mo, yung knowledge mo, yung mga tawag ito, mga ano mo, mga tawag doon, nakalimutan kong tawag doon. Acquaintance mo, yung mga kaibigan mo, mga sakop mo or mga contacts mo or whatever, nakalimutan yung tamang term, is you give it to God. And God will multiply it. Remember, may bata, feeding of the 5,000. Walang pagkain yung 5,000 men, hindi pa kasama yung babae, hindi pa kasama yung mga anak. So, in short, sabihin na natin, may lahat ng tao may asawa, may isang asawa, may isang anak. So, that's 15,000 or baka more pa, baka may 3 anak, 4 na anak, 5 anak, 'di ba? Or kasama yung kapatid, kasama na yung anyway, so more than 5,000 'yon. Anong ginawa niya? Ilang bread, ilang fish, 'di ba? Sinurrender ng bata, pagkain nila yung pamilya. Pero sinurrender niya. Ano nangyari? God multiplied it. Ganon din tayo pag we surrender. Again, yung surrender niya, willing niya sinurrender. Nagtanong, may pagkain ba dyan? Diba, maraming hindi nagbigay. Pero itong bata to, eager, excited, may saya,
eager siyang ibigay, i-sacrifice yung pagkain nilang pamilya sa Panginoon. And what did God do? He multiplied it. Take note, multiply. Sa ending ng story na yon, maraming sobra. Wow! Diba? Mind-blowing. Teka, nag-surrender, nawalan, pero dumami. Wow! Diba? Di mo, yung parang, wow, totoo ba yan? Para namang fake lang yan. Parang, yun nga eh. You have to trust God first eh. In anything that we do, nakakatakot talaga yung first step. Because in ating human logic, in our mind, in our psychological understanding, what we cannot see, what we don't know, is scary. Tama? Pag di mo alam pwede mangyari, you're scared. Kaya nga lahat ng maraming tao na tumitigil kasi natatakot sa anong pwedeng mangyari. Baka pumalpak ako, baka mag-fail ako. And I know that I'm familiar with it all too well. But once you surrender it to God and let God be God, God will use His magnificent, awesome power, His omnipresent, omnipotent, and the greatest of what He can do. He will multiply it and make it great. Kaya nga sa Bible, ang sinabi is hindi niya kailangan ng magaling, hindi niya kailangan ng mayaman. Yung mayaman niya, anong sinabi? Sabi nga ng isang mayaman doon, Rabbi, ginagawa ko na to lahat. Pero paano ba ako pupunta ng langit? Sabi ng Panginoon, umuwi ka sa inyo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay sa mga nangangailangan. Then come follow me. God's mercy is the motivation for total surrender. Remember so ano na ginawa niya? Nag-alangan siya. Kasi, teka lang, milyon-milyon yung pera ko eh. Ang dami kong ari-arian, ang yaman ko, tas ipamimigay ko lang. Ibibenta sa pamimigay ko. Paano yun? Ano saan ako kakain? Paano future ko? Paano generation ko? Paano yung mga ang magiging descendant ko? Natakot siya, nag-hesitate siya. Ano nangyari? Umuwi. Hindi na sumunod sa Panginoon. Sometimes, in order to be successful, in order for victory to arise, you need to sacrifice first. Before, bago mo, kaya nga, diba, paano ka kakain? Kakain ka, diba? Anong gagawin mo? Bago mo ma-enjoy yung pagkain mo, anong gagawin mo? Mamamalengke ka, maglilinis ka, magluluto ka, i-prepare mo yung pagkain, saka mo kakainin, di ba? Kaya nga, most of us, gusto instant, ready na, di ba? So, yes, minsan masarap, pero mas masarap pa rin talaga pag sarili mong gawa. Coming from a person who loves to cook and who loves to eat, mas masarap yung homemade. Not perfect, pero alam mo yung pinagpaguran mo, talagang inaral mo, inano mo talaga, tapos kahit sabihin mong palpak yung luto mo, pag kinain mo yan, sarap na sarap ka pa rin. I don't know if you ever experienced that, but diba, pag pinaghirapan mo, ang sarap eh. So ganun din yung surrender natin. Holiness begins with gratitude, not guilt. The Christian life is a response to what God has already done. O anong ginawa ng Panginoon? God's mercy is the motivation for total surrender. Number 2, we are called to be a living sacrifice. Tinawag tayo lahat. Pastor ka man o hindi, lahat tayo tinawag. Unlike dun sa Old Testament, kung malalaman nyo po, the first 5 book is called the Torah. Torah. As early as 5 years old, tinuturuan na ang mga bata kung paano i-memorize, intindihin at aralin ang Torah, the first 5 books of the Bible. So, because the Old Testament is, sabi nga dito, unlike the Old Testament, sacrifice that were dead in one time offering, we are called to be living sacrifice. Kasi sa Old Testament po, kung mapapansin niyo, may offering, pinapatay yung tupa, pinapatay yung sheep, pinapatay yung, basta may binaburnt offering, may kinakatay, sinusunog, ino-offer sa Panginoon on the Old Testament. But we, in the New Testament, are called to be a living sacrifice. Fully alive, daily surrendering, hindi po pwede Sunday lang, pag birthday mo, pag Christmas lang, daily. Monday to Sunday,
from 1 o'clock a.m. to 12 o'clock a.m., 12:59 midnight, etc. Basta 24/7. This means offering every part of ourself, body, heart, mind, plans for God's glory. We have to sacrifice we are called to be a living sacrifice. Because sa ating nga sa Church of the Nazarene teaches that sanctified believers live with God at the center and not self. It means that sa atin bilang isang Church of the Nazarene is we put Jesus Christ at the center of our life. Sa relationship natin, si Jesus ang nasa sentro. Sa business natin, si Jesus ang nasa sentro. Sa work natin, si Jesus ang nakasentro. Sa ministry natin, si Jesus ang nakasentro, hindi sarili natin. Because most of the time, we want to be in the spotlight. We don't need to be in the spotlight. We need God to be in the spotlight. Ito yung mga tinatawag nating attention grabber, credit grabber, etc. Pabibo sa terminology, yung mga pabibo. Not wrong na maging bibo kasi maganda, spontaneous ka, masaya, marunong kang umano. Pero ang ibig ko pong sabihin dito, hindi po ikaw dapat yung nakikita ng tao. When you do something good, when you do something for the Lord, when you do something, as in anything work-related, in your relationship, dapat si Jesus yung nasa sentro. Si Jesus dapat yung napupuri. Si Jesus dapat yung naitataas at hindi ikaw. Yes, masarap mapuri. At minsan ko lang maramdaman yon. Masarap mapuri. Kasi minsan lang ako mapuri. So, ang sarap talaga sa feeling. And syempre, dahil masarap sa feeling, parang gusto mong purihin ka pa rin palagi. Kaya minsan, ginagawa natin yung best natin. Ang problema, that's the problem. You're doing your best para sa self-satisfaction. We must do our best not on our own self-satisfaction. We are doing our best to praise the Lord. Wow, ang galing mo naman, Pastor Mickey. Hindi, sa Panginoon po yan. Grabe, arrogant. Hindi yun arrogant. That's humility. And it's not a one-time decision, but a daily offering of our lives. Hindi po to one-time deal lang. When you say Jesus is Lord, it's not just a one-time event. Pag nagpa-baptize ka, it's not just a one-time event. It is a lifestyle. And the problem today is masyado tayong busy in our own self, in our own growth. Nakalimutan na natin yung growth natin in the spirit. Kaya ngayon, last week sinabi ko is nawala tuloy ako. Sinabi ko last week? Nawala ako siya. Aubrey kasi, wait lang. Sorry. Anyway, sige, pag naalala ko. Okay, pasok tayo sa number 3. Reject the world's pattern, pursue holiness. Now, again, walang masamang yumaman, walang masamang maging successful, walang masamang maging masaya, walang masamang mag-enjoy sa buhay. The only problem in that analogy or mentality is if yun na lang yung nagiging source of strength, or nagiging yun na yung maging purpose mo. Again, walang masamang yumaman, hindi naman gusto ng Panginoon na maghirap ka eh. Ang syempre nga, to be victorious and to live a life of abundant nga ang gusto ng Panginoon. Pero the problem is, if yun na yung nagiging pattern mo, yung pattern ng mundo, nakalimutan mo na magbigay ng panahon para sa Panginoon. At madalas, nakakalimutan natin purihin ng Panginoon because busy. Alam niyo po ba yung nangyari kay Martha and Mary? The story of Martha and Mary nung si Jesus ay pumunta sa kanilang bahay is a very powerful and meaningful story in the Bible. Ang nangyari po kasi nun is Jesus went to the house of Mary and Martha. So, ang nangyari? Si Mary, nakaupo, nakikinig, walang ibang ginagawa. While Martha is so busy preparing the food, cleaning, organizing, accommodating, and as in, sobrang dami niyang ginagawa na nawala na siya ng time makinig kasi sobrang busy niya to accommodate, to bring food, to bring drinks, to welcome guests, to make Jesus comfortable, to make the guests comfortable, and nakalimutan niya na yung pinaka-purpose is Jesus. Now, there's nothing wrong doing that, but again,
If yun na lang yung ginagawa mo, nakalimutan mo na yung importante, why the reason you were there in the first place, that's the problem. Nakalimutan na natin i-pursue yung importante. And we began to walk into the loop of the pattern of the world. Sabi nga dito, Paul warns against conforming to the pattern of this world. The world offers value like selfless pride and compromise, but holiness is separate from sin and full devotion to God. To be holy means to be set apart for God's use and God's glory. We don't blend in, we stand out with Christ-like character. We are called to be more than to the pattern of this world. Sabi nga, do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ibig pong sabihin po nun is tayo bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon, is hindi po dapat tayo na, anong tamang term doon, na i-sway ng mundo. To be honest, madali tayong masway. Talking about experience. Mabilis ako na-sway. Grade 3 natuto akong uminom. Grade 3 natuto akong actually grade 3 ako nakainom ng alak lambanog sa Bicol. Grade 4 dahil pinagyabang ko sa klase ko 'yon na marunong ako uminom, nakainom na ako ng alak, ayun na doon na nag-start. So parang grade 4, grade 3 ako nakainom, grade 4 talaga ako nagano. Grade 6 natuto ako magyosi. First year high school napasama ako sa mga masasamang grupo hanggang mag third year high school. Buti na lang na in love ako. Sa fourth year ko nagbago ko. Nung nakilala ko na yung soon to be wife ko si Faye, first year college, is medyo nagbabago na ako. Hindi na ako uminom, hindi na ako nagyosi, umalis na ako sa grupo ko. And talagang hindi naman po sasabihin kong patay na bata kasi buti na lang may mga kaibigan pa rin ako natira. And until now, kaibigan ko pa rin sila. Yun yung story. Mabilis ako masway sa mundo, mabilis ako masway, and I know it because I have experienced it. Mabilis tayo masway kasi we are longing for something where we belong. Sa mga nakaka-relate, diba, we are longing for something where we belong, when we can feel free, we can feel there's freedom, when we can express ourselves, that we can be happy. But in reality is mali. Hindi ko sinabing maling maging masaya, ha? Ang sinasabi ko is yung choices natin nagkakaroon ng maling pag mali yung crowd natin. And yun nga, we are called to be set apart, to reject the pattern of this world. First year high school, natuto ko mag-marijuana, mag-chonky. And umabot yun ng second year hanggang third year. Naalala ko si Ma'am Jo, kung kilala niyo si Ma'am Jo, diyan taga-diyan sa Santa Elena, nag-atrabaho sa office, is nakitaan niya ako na may emperador sa bag kasi plano kong uminom buong gabi sa kwarto. Buti na nakita niya, binasag niya, tinapon niya, binasag niya, and hindi nakita ni Mami. And di ko naman I'm not proud of what I have, kung ano mga ginawa ko, but I'm very blessed that na-experience ko yon para maturo ko sa anak ko na hindi mo kailangan gawin yan. So may usapan kami ni Andre. Ibang topic na lang yon. Because we are called to be set up, to set apart. Madaling masway eh. Actually, madaling gumawa ng masama eh. 'Di ba? Madaling gumawa ng masama. Mahirap gumawa ng mabuti, to be honest. Ang kabutihan mahirap gawin, kaya nga wala masyadong gumagawa eh. Mas madaling maging masama, madaling magmura, madaling magalit, kung gugustuhin ko, madaling bumangga ng lalo na sa mga kabuisit-buisit sa daan, 'di ba? Madali eh. Madaling mag-click ng mga website, madaling magsinungaling, madaling 'di ba nakita niyo sa Coldplay, meme ngayon sila eh. Yung nakita ng cheat yung CEO with the HR head. Anyway, ibang topic na 'yon. Madaling gumawa ng kasamaan, to be honest. Because itong mundong ito, itong pinagkakabalang nating mundong ito is puno ng kasamaan. Because ang ng mundong ito is si Satanas eh. Sorry ah. Kaya kung masyado kayong dito sa mundong ito pero ang leader ng mundong ito is si Satanas. Kaya do not be conformed to the pattern of this world. Diba? But we must pursue holiness. We are set apart.
Kaya nga yung barkada ko, kaya ko nakwento yun, kasi ito po yun. Mga barkada ko umiinom, nag-iose, palaaway, palachongke, barkada ko, minahal ko, nakasama ko sa suntukan, nakasama ako sa saksakan, nakasama ako sa saan saan. Barkada ko, kaya kong mamatay para sa kanila at that time. Pero, nung na-realize ko, kasi ako mismo nagkaroon ng realization, Lord, sukang-suka na ako sa sarili ko. Sinabi ko yan. Nakipag one-on-one ako kay Lord. Lord, sukang-suka na ako sa sarili ko. Diring-diri na ako sa sarili ko. This is 4th year high school. Diring-diri na ako sa sarili ko. Going to 4th year to, kasi bago mag-enroll. So, 3rd year high school, summertime, bago magpasukan, nagkaroon ako ng encounter kay Jesus. And 4th year high school, nilipat ako sa pilot section. Nagkaroon kami ng away ng mga barkada ko kasi ibang tao na daw ako, iniwan daw sila, naging traidor daw ako sa kanila, etc. etc. Pero sabi ko, Lord, I want to follow you. Alam ni Mami yan, alam ni Ate Chris yan. Pag nagba-Bible study sila dito, nagpapatugtog ako ng heavy metal para ma-distract sila. I think you know the story naman eh. Tinututukan ko si Ate Chris ng kutsilyo, minumura ko si Mami, tinatawanan ko lang siya pag pinapalo ko. That's the story. You know it. Hindi naman to, gasgas na yata yung story na yon. But nagbago ako 4th year high school because I have encountered God. Kaya nga, hindi ko talaga in-expect magpapastor ako during that time. Ang gusto ko lang to be of use to Lord, mabago, yung mga kasamaan ko na ginawa is mabago, magawa ko para sa Panginoon. 4th year high school, naging Bible study teacher ako sa kids, Bible teacher ako sa youth, tapos hanggang sa, 2000, nasa Prince of Peace kami, then ito na sa ating simbahan. Pursuit of holiness is not easy. I'm telling you now, pursuing holiness is not easy. Maraming mangiiwan sa'yo, maraming mag-traidor sa'yo, maraming tatalikuran ka, kakalimutan ka, babastusin ka, mamaliitin ka, maraming magmaano sa'yo na wala kang maraming magmamaliit sa'yo. Ang dami. Iiwanan ka, hindi ka pakikinggan, kakalimutan ka, babastusin ka, ang dami. It's not easy. It's not easy to follow God and to be holy. But when you are called, you are called. When God appointed you, you are appointed by God. It's by hook or by crook nga sabi lagi ni Mami. It's not easy to follow God, to be holy. But it is our responsibility as believers of Christ to be set apart from the world, to be Christ-like. I'm not telling you that I'm Christ-like because I'm not. Malayo pa ako, pero malayo na ako. Malayo pa ako, pero malayo na ako. Hindi ko naman sinasabi na mas malayo ako sa inyo, pastor ako, mas malayo ako. Hindi, no. Position has nothing to do how far we are in the Lord. But I am passionate about God. Although I'm not perfect, I'm not a perfect husband, I'm not a perfect father, I'm not a perfect mother, I'm not a perfect brother, I'm not a perfect son, I'm not a perfect pastor. I don't need to be perfect because God is perfect. He will be tawag dito, Tagalogin ko na, hirap Englishin. Siya yung magpupuno sa kakulangan ko Kaya nga sinasabi ko palagi, ano ngayon kung magaling ka? Ano ngayon kung mayaman ka? Ano ngayon kung anong meron ka? Madami kang posisyon, mataas posisyon mo, marami kang credentials, mayaman ka, marami kang skills, marami kang talent, marami kang contacts. Ano ba tawag sa contact na yun? Pero hindi ka naman willing magpagamit. Diba? Wala rin. Mas gugustuhin pa ng Panginoon na wala kang credential, wala kang pera, wala kang kakayanan, wala kang skills at talent, hindi ka marunong kumanta, walang pakialam si Lord doon. Hindi ka marunong mag-serve, hindi ka marunong mag-pray, walang pakialam si Lord doon Pero willing ka, gagamitin ka niya.
Kaya we need to trust God, to sacrifice. Ano ba kailangan mo i-sacrifice? Dreams, hopes, plan, your weakness, your limitation, yours ano bang scared, mga weakness, mga kinakatakutan mo, yung finances mo, yung ministries mo, yung work mo, yung church mo, yung family mo, i-sacrifice mo sa Lord yan, and He will get it. And take sabi nga, take my yoke for it is easy and light. Last but not the least is let God transform your mind for His will. Now, kailangan mo kasi may choice. Hindi ka babaguhin ng Panginoon kung di mo pinili. Kahit gaano ka pa katagal sa simbahan, kahit saang simbahan ka pa, pero hindi ka naman willing mabago, wala rin. Kaya nga meron tayong responsibility, may commitment tayo. As sa simbahan, wala naman talaga tayo, ako as a pastor, wala naman talaga akong pwedeng ipilit sa inyo eh. Hindi ko kayo binabayaran. Hindi nyo na ako kaano-ano. Pero out of respect, and because of meron kang responsibility, meron kang commitment, we do things sa church. Kung walang commitment, kung walang responsibility, kung wala kang respect sa pastor mo sa church or sa ministry na meron ka, walang mangyayari sa buhay natin. Diba? So, sabi nga dito, transformation doesn't come from willpower alone. It comes through the renewing of our mind by the Holy Spirit. It is always by the Holy Spirit. Hindi natin sariling kakayanan. Ano ngayon kung matalino ka? Ano ngayon kung madami kang skills, marami kang talent? Ano ngayon kung mayaman ka? Ano ngayon kung marami kang credential, marami kang kakilala, marami kang contacts, o marami kang pwedeng pero corrupted naman yung heart natin. Ayaw mo naman magpagamit. Hindi ka naman willing magamit ng Panginoon. Ayaw mo naman mag-sacrifice. Wala rin mangyayari. Because we need the Holy Spirit to empower us para matanggal yung mga limitations natin. That's why nandyan ng Panginoon, nandyan ng banal na Espiritu. This happened through scripture, praying, worship, and obedience. When our minds are renewed and aligned with the Lord, we discern and walk in God's perfect will. Now, a renewed mind sees life through God's eyes. Holy, purposeful, and spirit-led. Yun yung gusto natin. This is the goal of discipleship. Becoming more like Christ in thought and in action. To be Christ-like, tandaan natin. Yan ang lagi nating gustong mangyari, is to be Christ-like. Now, baka magtaka kayo, Pastor, baka naman gini-guilt tripping nyo lang kami. Kasi, di ba, madalas may mga leaders guilt tripping. Totoo naman, meron din ganun. Pero, it is not for guilt tripping. It's not for guilt tripping you. We are here reminding you of the truth. Because He loves you and wants you to grow closer to God. That's our purpose. Na ipaalala sa inyo, oy, kapatid, di ka na nagbabasa ng Bible basa-basa din. Ngayon, kung sasamain mo yon, ayun lang. Di ko na problema yon. May problema ka. Kasi ba't tinamaan ka? Kasi ginagawa mo. Kapatid, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagde-devotion. Pastor, busy. Ano ba yan si Pastor? Dami naman. Puro tights ang sinasabi. Puro pera. Puro tights. Again, we are here to remind you to trust God into your finances. Because when you trust God into your finances, yes, nawalan ka nga ng 10% ng tithes mo, pero if you are willing and you love it and you give it to the glory of the Lord, I tell you, pabalik yan times 10, times 7, sevenfold. And that is one of my testimony. That is one of my, hindi kami mayaman. Hindi ako mayaman. Pero praise be to the Lord sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, na-experience ko yung mga bagay na hindi ko kayang experience on my own. Going abroad, buying things, etc. Hindi naman kami mayaman. Hindi naman ako mayaman. Si Mami mayaman siguro, pero ako hindi. Pero because I trust God in my finances, may pera ako. May pera ako ngayon. Wala, 'di ba? Ubos na dapat pera ko, pero meron pa akong mga magkano pa pera ko, sige. May 300 pa ako. Sa sahod pa next, pero may 300 ako. So,
Diba? Imagine mo yun, may 300 pa ako. Pero, buto na lang magaling asawa ko mamili, mag ano ng finances namin. May pagkain palagi sa bahay. O, diba? I mean, it is not to brag, ah. It's not, sorry, if it turns out like bragging, it's not about bragging. I just trust the Lord na I know that meron akong provision mangyayari. Bakit ko nasabi yun? If you allow me to go further there, is in case wala akong pera, kasi 300 na lang ang pera ko sa wallet ko, 300 na lang. Kunyari, mawalan ako ng gas, kasi puro decline ng card ko eh. Mawalan ako ng gas, pakita ko lang sa inyo, para hindi naman, hindi kayo sabi, kunyari lang si Kuya Mix, Pastor Mix. In case mawalan ako ng gas, teka lang, buksan ko yung shell ko. Ayan, in case mawalan ako ng gas, may pambayad ako sa, ay hindi kita, ay yun lang, ay yan. May pambayad ako ng gas, meron akong 9,000 plus points. So, in short, convertible to cash, may 4,000 plus ako pang gas. Or kung kung hindi gas, magutom ako or walang pera, tapos magkaroon yung emergency, pwede ako bumili sa Shell. May pera ako, di ba? I mean, God provides. Yun lang sabihin ko. Siguro hindi ko ma-explain ng maayos o hindi ko ma-portray ng maayos. But let me tell you this, God provides. Because I trust Him in my finances. Kaya minsan, mapapansin nyo, nag-aaway kami ni Mami pag pinipilit niya ako mag-tithes. Huwag mo akong pilitin kasi ibibigay ko yan. Pag pininit mo ako, mawawala yung blessing eh. Kasi parang napilitan akong ibigay yung tithes ko. Sorry to the word, pagiging nagger mo. Oh, Mickey, gano'n na lang, kailangan mo magbigay ng tithes. Pag napilitan ako, wala nang blessing yon, curse na yon kasi napilitan na ako eh. Pero sabi ko, wag mo akong pakialaman sa tithes ko, ibibigay ko yan kasi yun ang ano ko. Promise ko kay Lord yan. Sige, tapusin ko na yan, hindi ko na iaano. Kasi ba't pa ako napunta sa tithes? Anyway, ang gusto ko lang naman po sabihin is trust the Lord. Sacrifice means you trust God. Katulad nung, sige, hindi na akong bibigay ng example kasi tatagal tayo. Kasi marami example na pwedeng sabihin pero baka lost of track tayo sa topic natin. But ang gusto ko lang po sabihin na English kasi. Ang gusto ko lang sabihin is trust the Lord. Trust the Lord. Siyempre, when you trust the Lord, may mga sacrifice yan. Parang pag-ibig yan, diba? May mga sacrifices sa pag-ibig eh. May mga tinatawag tayong compromise agreement. Diba? May mga compromise, may sacrifice kang kailangan gawin. Diba? So, ganun din sa Panginoon. May mga sacrifice tayo. It's not easy. I will tell you again and again, mukha na akong sirang plaka, siguro sawang-sawa na ako, lagi na lang sinasabi ni Pastor yan. Pero, ganun talaga eh. It's not easy to follow God. There's a lot of sacrifice. Kaya ngayon iba, nawawala, lumilipat ng ibang simbahan sa ibang because ay grabe ako na dyan kasi gusto kong taga-worship lang. We are not called to be just a worshiper eh. Yes, worshiper is important, worshiping God is important, but we are not just called to be just a worshiper. We are called to be doers. Diba? Ano ba yung Great Commission natin? To go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So mga kapatid, sa gabing ito, sorry kung medyo magmumukha akong preachy, pero wala eh, ganun, pastor tayo eh, kailangan maging preachy. And this is not to offend anyone, pero kung tinamaan ka, baka kailangan mo talagang tamaan. Pero sabi nga, bato-bato sa langit at tamaan, huwag magalit. I'm not telling you this out of frustration or galit or puot. I'm telling you this because as your pastor, I love you na makalimutan. Kasi tandaan na ako, I make sure that Jesus is the center ng preaching ko. Jesus is the center ng ministry na ginagawa ko. At anong klaseng pastor ako kung hindi ko kayo papaalalanan sa mga bagay na yun? Takot ako, mawala kayo, magalit kayo, tapos aalis kayo. Hindi, I'm not scared. Kung kailangan kong sabihin, oy, di ka na nagbabasa, kamusta ka na? Minsan nga, wala nang reply eh. Pero, I need to message, I need to na baka someday maintindihan mo kung ano ginagawa ko. Kasi anong klaseng pastor ko kung hahayaan ko lang kayo? Nag-guess nyo po ba ako? Si Mami, si Ate Chris, lagi kong pinagsasabihan yan eh.
baka pumunta yung impyerno niya. Kakasabi, oh my God, sorry, ako rin, nasama tuloy ako. Kakasabi ng, you're using the name of the Lord in vain. Huwag mong gamitin yan, mag-iba ka ng ano. Pero, to make the story short, ang ibig ko lang pong sabihin is, anong klaseng pastor ako kung hahayaan ko lang kayo na matakot ako magsabi ng correction or ng dapat kong sabihin kasi baka umalis kayo, ma-offend kayo. Medyo masakit, pero I need to say it. We need to read the Bible. We need to pray. We need to worship the Lord. Hindi pwedeng pupunta lang tayo tapos wala. There's a sacrifice sa mga successful people dito, sa mga victorious na people dito, sa mga na-experience na yung mga yun. Diba you have sacrifice? And because you sacrifice, ano nangyari? You reap the harvest. May sacrifice Sino ba mga tanim dito? Ako, ngayon, sacrifice ko, araw-araw ko nililinisan yung buto ng avocado namin. Ngayon, tumubo na. Hopefully, maging puno, mamunga, di ba? Anyway, so, that's that. Yun na yun. Tapusin ko na. Na-sidetrack ako. Okay. So, ito. So, the question na pwede natin i-reflect sa mga panong ito is, what areas of your life have you not fully surrendered to God? Are you blending into the world or being transformed by the Spirit? Last but not the least is, what habit help you renew your mind each day? That's why devotional time, kahit gaano kayo ka-busy sa mundo nyo, sa work nyo, sa ministries nyo, do not forget your devotional. Yung prayer time nyo and yung Bible reading nyo. Not just to read the Bible, but to understand the Bible. Kahit 5 minutes lang yan, huwag yung kalimutan. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord, thank you for your great mercy. We offer our lives to you as a living sacrifice, Lord. Help us reject the ways of the world and be transformed by your Holy Spirit. Renew our minds, cleanse our heart, and lead us to live holy, Christ-like lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe. Pagpasensya nyo kung medyo umano ako sa message ko. But, ayun. Okay. Sige, tayo pupunta sa prayer request po. Prayer request. Thank you for motivating me. Lalo na po pagdating sa pagdilita. Welcome. Okay. Okay, kay Mama, prayer request nga, good health for everyone, daily and financial provision, God's protection of everyone, sustaining grace, Diva de Guzman, Galapon family, GN's job, Philippine government economy, weather condition to be stable. Kay Leng naman, good health, guidance, protection, provision ng buong family, safety natin lahat, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Yes. Okay. Kay Mami naman, prayer Sunday worship service, good health of all, trip to Davao, Vietnam. Kay Ate Chris, mahaba. Yan. Kaya yan yun. Sorry, mahaba. Ate Mila, prayer request, ingatan ang mga anak ko, apo ko, buong family ko, lalo na sa mga bagyo o sana matapos na ang bagyo. Yan. Also pray for kaya Ate Mildred, kaya Kuya Alex, health sa buong family. Kaya Kuya Jun and Ate Jane, please pray for my eye operation, supposed to be on the 3rd of July, but before that, kailangan i-secure to clearance certificate, cardio and endocrine. Okay, yes, kailangan po yan. Kasi may parang operation na yan Okay na yung cardio, I failed to get yung second dahil hindi natuloy yung appointment ko with doctor para sa endocrine. Pray for financial provision. Yes, pag-pray po natin yan. Sino pa ba wala? Si Ate Junalyn, si Rika, si Faye, 11 para tayo. Si Rika, si Faye, at si Ate Junalyn. At ako, wala pala. Ako, prayer ko, please pray for my health. Kasi, pinagalitan ako kanina ng PT ko. Sabi nga niya, kanina, pinagalitan ako ng PT ko. Sabi niya sa akin, Sir, sabi ko, bed rest. Sabi niya, yun nga, kasi nga sayang daw yung binabayad ko, sayang daw yung pagpunta ko kung hindi naman daw ako magpapahinga. I mean, talagang literally bed rest tuloy-tuloy 1 week.
Walang choice kailangan may mag-drive, umakyat, bumaba, di ba? Sa magkatid kung saan-saan, kung ano, no. So, pinagalitan ako, pinagsabihan ako, kung hindi talaga kaya, gusto nga ako bigyan ng medical certificate to ano yun sa office na pahingahin ako at least 1 week to recover. Sabi ko, hindi pwede ma'am kasi yung boss ko, nanay ko. So, kaya naman pala, sabi niya. Pero sabihin mo sa nanay mo, kung gusto kang gumaling, pa-bed rest ka, magpahinga, humiga ka muna, sir, kasi sayang. So, to make the story short, yun nga, pinagalitan ako, kailangan ko mag-rest, hindi ako pwedeng maglakad-lakad. Pinapano ko sa mga exercises ko, light exercise. Kanina kasi nag-exercise ako ulit, sumakit, nakita ko ni Taripi na umaano yung sakit. Mickey, 8 minutes na lang. Okay, sige, sorry. Ito, kasi hinihintay ko yung prayer request ng iba ito, kay Rika, prayer request, long life, safety, healthy family, career stability. Yes, pag-pray natin yan. Sila Kuya Ricky, kayo Ate Mila, pag-pray din natin sila. Pati si Sed, siyempre si Ryle din, kasi maulan. Hopefully, hindi magkasakit yung ating mga anakis. Faith, good health, daily provision, good weather, strength, guidance, protection sa araw-araw. Okay, sige. Tayo po yung manalangin, may 7 minutes tayo. Pasensya na, medyo madaldal lang talaga ako ngayon. Kasi medyo anyway, never mind. Let us pray. Sige, ano ba yan? Kuya Alex, good evening. Marami-rami tayo ngayon. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful day. Thank you for this opportunity to worship you, na magkaroon kami ng pagbulay-bulayan sa inyong salita sa mga kapanahonan ito. Lord, first of all, we are praying for the country of our country, the Philippines, sa mga kapanahonan ito dahil sa bagyo, Panginoong Hesus. We are praying for protection, guidance, provision, and strength, lalo sa mga taong nasalanta ng bagyo, Panginoon. We are praying for protection, provision for them. At ganun sa amin, Lord, gabayan nyo kami at huwag nyo kami pababayaan, Panginoong Hesus. Lord, sa gabi ito, we are praying for some prayer requests, lalo kay Mama Papa, good health of everyone, daily and financial provision, God's protection of everyone, sustaining grace, Diva de Guzman, Galapon family, sa trabaho ni Gian, Philippine government, ganun din po sa weather namin ngayon dahil sa masyadong araw-araw umuulan for more than a week na po, at marami na pong nasalanta ng bagyo, marami na pong nalunod, namatay, marami na pong nangyari, Lord. So we pray for protection, guidance, and provision coming from you. We also pray for Leng, prayer request, good health, guidance, protection, provision sa buong family, kay Ryan, kay Ryle, at saka kay Leng. Safety na natin lahat, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. We also pray for Mama's prayer request, Sunday worship service, good health of all, trip niya sa Davao, trip niya sa Vietnam. We also pray for Ate Chris prayer request, long and healthy life, financial daily provision, safe travel, healing and strength for Mommy's Eye, good health ni Mickey, blessings sa Davao, Christmas reunion, guidance and wisdom, more clients to close this year, provision and breakthrough for our struggling client, Japan business trip, for everyone in the office to remain hardworking, honest, trustworthy, full of integrity. We also pray for Ate Mila's prayer request, sa kanyang ingatan ng kanyang mga anak, ang mga apo, sa buong family niya. Ganun si Ate Mila, Panginoon, protektahan niyo kung siya papabayaan. Ganun sa kanyang amo at sa mga inaalagaan. Ganun sa mga matapos na itong bagyong ito, Panginoon Jesus. We also pray kay Kuya Jun, kay Ate Jane, kay Paulo, kay Pearl, kay Patrick, kila Precious, sa buong family, sa mga lola, sa business niya, sa business nila, Panginoon Jesus, sa trabaho nila Ate Jane, ay protektahan niyo siya, gabayan niyo po sila. Ganun din po kay Kuya Jun sa eye operation niya, Lord, sa July 30, we are praying for the doctor, we are praying for the hospital, we are praying for the medicine, we are praying for the surgery, sa operation, Lord, na maging successful at magkaroon siya ng fast recovery, Panginoong Hesus. And Lord, tulungan niyo siya na ma-secure yung mga kailangan niyang certificate, Panginoong Hesus, at huwag niyo silang papabayaan, Panginoong Hesus. Kaya Kuya Alex, kaya Tita Mildred, sa kanyang family, sa kanilang work, sa kanilang business, sa kanilang protection, guidance, Lord, we are praying lalo sa buong family na maging healthy, Panginoon Jesus. We also pray for Rika, prayer request, long life, safe
and healthy family, career, stability, kay Rika, kay Ate Mila, kay Kuya Ricky, sa buong family nila, sa business nila ni Spadigan na rin po si Sed. We are praying for protection, guidance, and provision that is coming from you. We also pray for faith, prayer requests for good health, daily provision, good weather, strength, guidance, and protection sa araw-araw. Ganun din sa aming family, bilang mag-asawa, sa aming mga anak, sa aming pag-aaral, sa buong namin, Lord. Nagpapasalamat kami na hindi na tumutulo, nakakatulong yung mga trapal na tinapal dito. So Lord, we are so thankful and grateful. Pero may mga bagong problema, but Lord, I know that you will provide and you will protect us, Lord Jesus. We also pray kay Ate Junelyn, protection, financial financial blessing, spiritual growth, financial freedom, debt free, protektahan ang asawa niya, Lord, sa nasa abroad, sa mga kasamahan niya nasa Saudi, wisdom ng mga bata sa pag-aaral. Ganun din si Ate Junelyn, kung nasaan man sila, Panginoon, we're praying for protection and guidance, Lord Jesus. Huwag niyo silang papabayaan, Panginoon. And we pray for each and every one of us, Panginoong Jesus, na nandito. Lord, we give you all the glory, honor, praise, because Lord, we are nothing without you. Hindi po talaga namin kakayanan ito, because we need you, Lord Jesus. And Lord, we sacrifice. We are sacrificing our hopes, our plans, our dreams for your glory. And we also sacrifice, Lord, our weakness, our limitation, our problems, Lord. Ibinibigay po namin to sa iyo, Lord. Lord, tanggapin niyo po ito at protektahan niyo kami, gabayan, at may we receive and empower us, Lord, with your Holy Spirit, and cover us, Lord, with your most holy and precious blood. Lord, gabayan niyo po. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng binibigay niyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoong Jesus, to worship you in spirit and in truth, Lord Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Kami nangihina, pero hindi kami susuko. Alam namin na hindi pa tapos ang plano niyo sa buhay namin. So we give you glory, honor, and praise as we worship you in spirit and in truth. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Maraming salamat, guys. Good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat sa Good inyo. evening, everyone. Thank you for joining us, and see you po sa Sunday. God bless you po. At ingat po Okay, kayo. bye-bye, Bye-bye. everyone. Bye-bye. Good night, Good everyone. night Bye-bye. po. Good Good night. night. Maraming salamat po. Sister Mina, Tita goodbye. Junelyn, Tita Sister Mildred, Junelyn, Kuya kumusta Alex, ka na po? Mapa, Kuya John, Ate Jane, good evening, Ate Mila, Bye-bye, Rika, bye-bye. Beng, Rika, good evening po, bye-bye. Mama, Okay. Grace Faye, maraming Brother salamat. June, bye-bye. God bless po, stay safe, and see you sa Sunday. Bye-bye.